control. Ang dami mo nang dapat isipin at hulihin sa side ng Aurora. Gatot would be the very best answer. Kasi pag nag-high-loss ka dito, pag nag-peel hero ka dito, papatayin ka nung Lunox. O, yan din. Okay, so kumuha sila ng pick of hero. Although, hindi ganun kataas yung teamfight potential ng CG, they would really rely doon sa ikot ng Tso plus the Farsa. And maximum of 2 to 1 target lang. 1 to 2 targets lang yung kaya nilang bigyan kapag wala yung Yuzong. Pero pag nandiyan naman yung Yuzong, yung teamfight naman, yung kakulangan sa teamfight ay medyo mako-compensate naman kahit papano. Kasi ang role ng Yuzong dito, hindi lang makalapit yung Lunox tsaka yung Harith dun sa teamfight. Oo, ma-zone out niya yung mga backliners dito ng Aurora. As we can see, mataas din talaga yung potential ng lineup dito ng CG. Nandun yung damage eh. Nandun yung mga crowd controls with the show. Pero ganun din naman for Aurora. And masabi natin na dikit din talaga yung composition nila. At meron talagang nabubuong rivalry para dito sa Malaysia and Turkey. This is gonna be a crucial game para sa dalawang teams na to. Dahil ang matatalo, mababawasan na naman ang kanilang chance na umangat pa dito sa tournament. Whoever loses ay babagsak sa 0-2 bracket. Tapos parang one life only na lang yung natitira halos para dito sa M7. And whoever wins ay pupunta sa mid bracket ng 1-1. Let's see kung paano. Because this time, i-expect natin yung bilis ng ikot for CG Esports. Dahil sa binabanggit nga natin, that Tso and the Farsa, level 4 dependent, once na makuha nila yung ultimate nila, dadalas yung pick-off na gustong gawin ng CG Esports. Pero parang sinasabayan sila ng Aurora. Sinasabayan sila ni Pago dito. And yun yung pwede niyang trabaho. Diba? I-mirror kung saan ro-rotate dito si Valens, saan pupunta si Chico para alam nung funny ni TNC kung saan siya pwedeng mag-pick off. Kasi yun din naman yung strength ng Aurora. Kailangan nilang mapagana yung hero ni TNC kasi yun ang gusto mo kapag gumagamit kayo ng funny. Kasi early snowball, yung early 2 kills, napakahalaga nun sa isang funny. Naka-impurage din naman siya. Nandyan din yung ginagawa ni Pagu na pag consistently na pumunta doon sa mid lane para bigyan ng pressure and pigilan yung scale ng isang Farsa and alamin kung saan sila papunta. Gary ay tumahin at tumulong para mag-clear ng wave doon sa middle lane. Pero wala pa naman mangyayari. Still, mag-aantay ng ultimates ng dalawang team. Ganda nung ginagawa ngayon ng mga junglers natin. Tumutulong na sila dun sa gitna para mas mapaaga pa yung pag-clear ng kanilang mid laner. And yung ibang mid laners kasi sa rank games, sa mga casual games, akala nila nananakawan sila ng experience. Diba? Pero hindi. Natutulungan pa nga sila. Pero maaga na yung pagpunta rin dito ni Lunar. So masabi natin na baka maaga to for Aurora pero hindi nila alam. Nandun pala si Kuya Gary. 2 steps lang. Isang dash in, 3 steps pala. Dash in, dash out, tapos Thorn Rose, paalam para sa Rose Queen. And this time nandyan si Chico na sobrang tapang na mag-feathered airstrike sa harap ng dalawang tangke para lang mag-zone ng kalaban. Nakuha nila yung turtle. Nakuha din naman si TNZ. Ang daming ways ng CG Esports para lamangan ang Turkiye. Pinag-uusapan natin kanina na baka mahirapan si Chico. Pero yung experience na meron siya mula M1 pa lang, ramdam na ramdam natin dito, hindi siya natatakot sumugal. Dun sa mga pwestuhan na akala natin delikado, kaya niya pa palang ipanalo yon and that gave way para dito sa CG. Manalo not just on the turtle, pero makakuha din ng buhay ng Aurora Gaming. And now, para sa CG, pwede nilang i-maximize to. Ituloy-tuloy lang yung mainit na panimula. Sobrang observant din ni Chico dun sa part na yon. Alam niyang walang first kill kanina, yung Grok. Tapos alam niyang wala pang ultimate, kaya ganun siya katapang. Pero hindi niya nalaman na may lilipad palang TNZ dun sa middle lane. Ang tapang mo ha? O etong sayo. Diba? Mabilisan lang eh. Na binurst down ni Rosa and Pago. And yun yung strength na meron din talaga ang Thorn Queen dito na si Rosa. Once activated, ang level 4 niyan, dun din matatakot ang CG Esports. Pero dito sa taas di pa natin totally nakikita yung parang pag-ambag ng mga e-explainers. Kanina kasi ang aga nung punta ni Lunar pero napasama pa eh. Oo, medyo mahirap pa para sa kupunan ng Aurora kasi nga naman, the damage ay manggagaling dito mainly kay TNZ. Pero medyo kasi napabagal yung pag-scale niya at kailangan pa nilang hintayin yung oras na maging online
si Rosa sa kanyang Lunox. Meanwhile for CG Esports naman, even without Ye na sumama doon sa mga team fight, kaya nung Lance, kaya ni Chico, kaya ni Gary. Oo, parang kahit sino, kaya nila eh. 'Di ba? And ngayon, makikita natin na mukhang ibibigay na ni Lunar yung kanyang lane para dito kay TNC. At mukhang hahanap sila ng aksyon. Hahanap sila ng laban dito. Pero ang sakit ni Aray ko. Gary. Merong turtle. At masabi natin at tila ba hindi willing ang CG. E napabawiin dito ang Aurora. Pumipwesto na rin ang Aurora din doon sa Turtle. Meanwhile, Valence, tuloy lang sa pag-zone kay Rosa. Medyo sumausaw lang ng konti si TNZ. Ganon nakasakit yung damage kay Chico. Binigyan niya ng warning shot na kapag nakita kita ulit mamaya, pwedeng ikaw yung patayin ko, hayaan ko yung Turtle. Uy, pero may sipa flicker. Pero nandun din naman yung brilliance ni Thorn Queen. So ngayon may ipit si Valence, mamamatay sa kamay ng Turkiye. And this Wow! time si Ye ay meron namang counter na gagawin. Rosa's gonna be down as well. Sa loob mismo ng Torre ay lalakad lang ng matiwasay. Paalis Gary? doon sa area. But Gary trying to get this turtle down. But ENC, masterful display of retribution. Timing, Gary's down pa sa kamay ni Lunar at ni Pagu. With that, biglang tumabla ang Turkiye. Naming mga Brusco Bros na meron dito ang Aurora na kung saan talagang pinahirapan si Gary. Akala ko ma-ankle break niya na dun eh. Yung mga tropa dito ng Aurora, but definitely the damage is enough. Mula din kay Lunar, yun yung strength na meron din naman talaga ang isang Uranus. Sa early game pa lang, masakit na yan, pero kailangan ng Sieging bumawi dito. Nakita sa itaas. Binibigyan nila ngayon si Sige Bomb, pero may Purify. Oo, napagamit ng Purify and that's good. And here is the counter mula kay Rose Queen. Wow. Valence is low. Nasusunog. Pero hindi mamamatay sa kamay ng Rose Queen. And this time, CG Esports. Kahit papaano ay nami-mitigate nila yung mga casualties. They tried to get Sige Bomb on the process. Pero dahil nga doon sa binabanggit natin Purify, he was unable to get that kill. And this time, ang Aurora naman ang sumusubok na kontrolin ang mapa. Dito natin makikita yung knowledge nila sa isa't isa, kung paano alam nila yung gagawin nitong team na to, paano babawi yan, ano yung pwede nating gawin, kung bakit din sa mga nakalipas na tournaments paiba-iba kung sino yung nananalo sa isa't isa. 'Di ba? Kasi alam nila nababasa nila kung ano yung plano ng kanilang kalaban. Pero para sa CG Esports, may kita natin dito that they're really maximizing Valence potential. Yun yung kailangan eh. Meanwhile sa kabila, si Pago naman at si Rosa. Sumablay ng wild charge pero dahil nandun si Tienzi at si Rosa, makukuha pa rin ang kill against Zamzik. No, May Chico. counter yata. Si Chico ay maiipit. Nandun na yung brilliance sa paggamit na itong si Rosa pero hinahabol pa rin ni Gary. Nandyan yung Thorn Rose Retribution at hindi na makakatakas, papatay. Ang Lunox ni Rosa nakabawi ng isang kill pero still tablado pa rin ang laban. 200 gold lead. Kayang bawiin, kayang lumobo ng biglaan. Baryang-barya lang eh. At ito yung sinasabi natin, may pumalya na tech charge, okay lang kasi enough naman yung follow-up. May pumalyang harang dito, mahabol dito nila Gary. Pero okay lang kasi sure namin alam nilang mapapatay pa nila. Aha. Di ba para silang may mga contingency plan, may Yes. mga plan B. Itong dalawang teams natin kaya maliit lang talaga yung kalamangan na meron dito ang isang team. At naglalaro din talaga. Nagiging siso battle itong laban natin. Pero hindi natin may pagkakaila kung paanong binubrusko ni Lunar at ni Pagu. Lahat ng miyembro dito sa CG, gusto yata nila mapunta na rin sa CG. Ako nga kanina pa yan eh. Parang gustong umalis ng Aurora. Gustong, kumampi sa kalaban. Kailangan nyo ba ng Turkey import? Tama, andito kaming dalawa. Pago at Lunar, sila yung pinakamalaking problema. Kasi hindi lang figuratively, literal na malaking problema. Imagine, a Grak and a Uranus sa harap ng lahat ng members ng CG Esports. Even si Gary, even si Chico, hindi nila pinagpapahinga ang Malaysia. Hindi nga talaga nahirapan dito yung mga malalambot na heroes ng CG Esports. And Gary, kung nagkamali siya ng papasukan, but still that is gonna be a Lancelot na kayang-kayang umiwas. Valence? Pero nandito si Valence. Meron siyang sipa, doon natapa yung angulo papunta kay Ye. Patay na naman si Rosa.
Napakagandang counterplay mula sa Malaysia. Ngayon si Lunar ay nasa harap pa din ni Chico at ni Valens. Pero si TNC may ibang plano. Si Amzik ang gusto. Sa energy. Ngayon ay susubukan siyang patayin ng mga members dito. Pero si Amzik ay low on HP. Mamamatay sa kamay ni Lunar. Makakataka si TNC. Nandito na ang Turkiye. Bawi na naman ng Aurora Gaming. Tumatagal yung mga laban pero nababaliktad pa ng isa't isa. Chico defending the turret onto the bot lane. Pero sa ibang parte ng mapa, tumatrabaho din si Gary. Pero still, Aurora Gaming winning dun sa mga importanteng team fights. Pag pick off kay Amzik, naging successful sila. Hindi lang yun, si Valens din nabigyan pa at hindi pa tapos ang galit dito ng Turkiye. Pahihirapan talaga nila si Gary. Nandito pa rin si Lunar. Hindi pa siya tapos. Low on HP si Garrett kamuntikan pang mamatay sa kamay ng Uranus. Imagine, that's 3 members from CG Esports na sinusubukan niyang hindi hiwalayan. Sabi ni Pago, kung 3 yung nasa iyo, sige may isa ko dito. Isa na lang yung hahanapin natin kulang. Nandun sa top lane. Nakikita natin dito na talagang binabox outan na nila. Pinoproblema na ng CG Esports. Paano ba natin haharapin si Lunar? Paano ba natin haharapin si Pago? At sa ngayon, wala pang pangtunaw ang CG Esports. Yung pressure na pinoprovide dito ng Aurora Gaming, ramdam na ramdam Grabe. ng CG Esports. And after na makuha yung tore dyan sa gitna, rekta na agad, burst down dun sa Lord. Mabilisan lang nakuha na ng TNZ yung Lord. Si Valensay naipit na. May pader pang binitawan. Ngayon pati si Ye ay namatay sa kamay ng Turkiye. 2-man down plus the Lord. Clearly Aurora Gaming ballooning up the lead to 3.7K. Lumalaki talaga ang lead dito ng Aurora. Pero para sa CG, kailangan nilang magtiis. Kailangan nilang pag-farmin lang si Amzik. Which is nagagawa naman niya dun sa itaas. Nakakuha na siya ng tore. So kahit papano, okay lang yon para CG Esports. And ito yung gusto naman ng mga Moscow user. Yung sinabi fishbowl strat, yung tuhog ka lang ng tuhog, tusok ka lang ng tusok ng mga tore, yun lang sa ngayon yung pwede niyang gawin. And masabi natin na for Aurora, yun naman din yung kailangan nilang pag-ingatan. Luckily enough, wala pang Poltron at wala pang Blade Armor ang side ng Aurora Gaming. So hindi pa problema ngayon ni Amzik, ang mga Brusco Brothers ng Aurora Gaming. Pero hanggang kailan? Dahil pabuild na rin at pabuo na rin naman ng mga susunod na items. I believe a dominant Poldron na rin yan. Poldron yun. Poldron yung kasunod na isang item. So magkakaroon na siya ng problema. Pati NC still trying to get Gary down. Low on HP mapapabalik. Pero yung ibang members ng Turkiye ay nandun sa baba. Patay agad yung inhibitor turret. Iiwanan lang yung Lord. Next na target, yung middle lane. Doon naman sila susunod. Kaso nga lang makiklear agad ng CG Esports yung minions. Masyadong mainit ang Turkiye. Meron pang mga holy blessings dito eh. Pero alam nila na kaya naman nilang patumbahin na paisa-isa. Ipop lang nila yung defense, ipop lang nila yung blessing, saka mag-pressure pa rin against CG Esports. And dahil nape-pressure ng ganito, sa may loob ng base ang CG, wala silang choice kundi umasa lang dun sa mga minions na parating. Ang problema, kaya ba nilang i-burst down? Mukhang hindi. Hindi pa sa ngayon. Kayang-kaya pa ni Lunar tangkihin lahat ng ibinabato ng CG. Gumamit na ng Feathered Airstrike para makapag-clear ng mga minions agad-agad. Pero si TNC pumasok sa likuran. Sinubukan niyang patayin ang mga backliners ng CG Esports. Pero unsuccessfully enough para pasukin yon. Still makakadepensa ang CG Esports. Nandun din kasi yung taas ng clear wave. And at the same time, yung threat na pag nagkamali ka, pwede kang i-punish ng CG. Kayang-kaya din eh. 'Di ba? So kailangan pa rin maging maingat dito ni TNC. Kasi nandyan pa rin yung chance na makabawi ang CG Esports. Again, marami silang damage dealers. At yan yung sinasabi natin, yung Sipa, nalayo dun sa Feathered Airstrike. Ngayon si Valens ang naipit sa kamay ng Aurora Gaming. Ngayon susunod pat, susubok humabol. Meron pang setup, may flicker, at meron pang wild charge or tectonic charge. Etong si Pagu, 007, no death still para sa Grak. And even Lunar, 403, no deaths doon sa dalawang tank ng Aurora Gaming. Grabe no, sila yung sumusubsob o sinusubsob yung mga muka sa kanilang kalaban pero sila pa pala yung hindi namamatay hanggang ngayon. Kasi nga, kulang pa sa damage output dito ang CG Esports. Trying to secure the Lord. Sumisilip din si Gary. Yetri as well. Uy, wala siya Nandyan dash. si Chico.
Pero anong gagawin nila? Kaya ba talaga nilang lumaban? Sumilip na si Yetri. Nandiyan yung tectonic charge na sinasabi natin. Nandiyan naman yung kable mo nasa Fanny pero aatras lang din na paggamit na ng Binate Black Dragon lang. form. Itong si Ye, binate lang nila. And even si Valens ay naiipit pa. May wall pang Aray. binitawan. Kaso si Tienzi sa likod. Si Chico pala ang punteriya pero nandun din naman. Aray. Si Ye kaso siya yung napasama. Siya yung namatay sa kamay ng assassin ng Turkiye. Kaya yung Lord ay libreng-libre. Yung Moskov ni Amzik ay nandoon sa baba. Ito na lang yung kaya niyang gawin kasi di pa nila kayang pumalag. Lord para sa dalawang tore. Pero mukhang madedepensahan pa nga ni Lunar at nandun. Nakita at nahuli pa Naabutan. itong si Amzik. May Nandiyan na rin nag-aabot pa. sila at ENC. Nandun Together with Siggy Boom. Si Bago. Naka-ready sila to make that counterplay. Nag-flicker na si Amzik. Si Kenzie ay kamuntik-muntikan ng ganda si Panon mula kay Valens pero naipit na pa rin si Valens. Inabot pa rin si Gimong si Amzik. Pati si Chico na paggamit ng flicker para makatakas doon sa dalawang miyembro ng Aurora Gaming. Ngayon si Valens ay sinabi ni Lunar, sige bahala ka na dyan, hindi na kita habulin. Nandyan naman si Tienzi para tapusin yung misyon ngayon. Ang gusto ng Aurora ay tapusin na rin mismo yung laro. Tatlo para dumepensa sa Malaysia. Pero kaya ba nila? Kasi si Ye ay bumagsak na yung buhay down to 50%. Nandiyan si Gary, nandiyan si Chico. Pero kaya ba nila? Kasi tuloy-tuloy ang Aurora sa pagbasag na ng base. Ilang segundo para matapos. Hindi na kailangan pang ubusin dahil Aurora Gaming will take this game against Siege.